Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa mata ko. Dahan-dahan ako nagmulat at nakita kong isang puno. Hindi isang glass na bubong, kitang-kita kong puno sa labas ito. Napalunok ako at agad na tumayo. Ah! Napahawak agad ako sa ita ko nang bigla itong kumirot. Napakasakit. Ano bang nangyari? Bigla ako naalala ang nangyari kagabi. Shit! Usal ko. Napatingin ako sa kabuuan ng kwarto. Halos itim ang team ng kwartong ito, pati bubong itim. Pero napalingon ako sa likuran. Namangha ako dahil nakita kong glass lahat ng nandito. Kitang-kita ko naglalaki ang puno sa labas. Agad akong tumayo kahit masakit ang hita ko, pinilit ko. Nagtungo ko sa isang pintuan at doon ko nakita ang malaking banyo. Itim din ang banyo pero ang gandang tingnan. Pumasok ako sa isa pang pintuan at namangha uli. Sa lahat ng nandito, halos ito ang damit ni Logan nandito. Napalingon ako sa isang malaking cabinet at agad akong binuksan ang malaking drawer. Shit, ang ganda! Namangha ulit ako sa nakita dahil imbes na mga gamit kong nandoroon ay mistulang lalagyan ito ng baril. Nakapwesto mga baril dito sa drawer. Ang ganda! Akma na sana ako lalakad na may maapakan ako isang glass at bahagya itong nasira pero may biglang bumukas. Isang underground? Di makapaniwala sa sambit ko. Madilim man nasa ibaba kaya naman nagka-interes ako ang bumaba na makababa ako. Bigla na lang itong umilaw at bumungad sa akin ng napakaraming armas. Iba't ibang baril at iba't ibang sasakyan. Shit! Noon pangarap ko magkaganito. Sambit ko habang papalapit sa mga baril na nakasabit sa pader. Napakalinis ng arrangement ng mga gamit na nandito, mga sasakyan din na halos black Lamborghini. Napangano lang ako na may makitang isang malaking lock door. Sa mga movies dito ko nakikita. Dito nila pinapasok ang mga gintot pero nakukuha o nanakaw ng mga kriminal. Pero iba ito. Hindi ko alam kung nakaw ba mga ito o sadyang mayaman lang talaga si Logan. Lalapit na sana ako sa malaking bakal na pintuan nang biglang nag-alarm. Sobrang lakas ng alarm, nakakabingi. Kaya't napatakip ako ng tenga. Anong, ganito na ba ka-private talagang may ganito pa? What the are you doing here? Napalingon ako sa likuran. Tapos sa padang mag-alarm dahil dito ng may-ari. Gulat na gulat siyang napalingon sa akin at mabilis akong hinawakan. Shit! Come here, I can explain everything. Agad na paliwanag niya. Wag na, nakita ko na eh. Sabi ko nagtungo sa hagdan papunta sa taas, kung saan nandoon ang kwarto niya. Wife, I can explain to you. Wag na nga, okay na sa akin, naiintindihan ko. Sabi ko at pumasok sa maganda niyang banyo. Ipaganda mo na lang ako ng damit at isa pa magluto ka rin. Sabi ko sabay pasok sa banyo. Pati bathtub niya itim din. Gusto niya ba ng itim? Di naman obvious eh, halos itim ang mga nandito. Napapailing ako nagtungo sa shower. Agad ako nag-shower at pagkatapos doon lumabas ako ng banyo. Nakita ko ang damit ni Logan at boxer shorts ito. Pati t-shirt niya itim. Yung boxer shorts, kulay gray. Napabuntong hininga muna ako bago nagbihis. Habang basa ang buhok ko. Wala naman kasing blower kaya basa pa yung buhok ko eh. Na makalabas sa malaking kwarto ni Logan, mas namangha pa ako sa sala nito. Ang laki, kulay itim ang sofa, pati mga gamit niya tulad ng table sa dining room at iba pang gamit, itim lahat ng mga painting niya. Sa dingding may halong kulay itim din. Pumunta ako sa isang pintuan at doon nakita si Logan, nagluluto sa malaking kusina niya. Pero mas namangha ako sa view ng kusina dahil sa harap nito ay mga malalaking puno. Ano to? Nasa forest ba tayo? Hindi makapaniwalang sabi ko. Natawa naman siya at tumingon sa akin, dala-dala niyang niluto niyang fried egg at hotdog. Kumain ka na, sabi niya. Ang ganda naman ng bahay na to. Sa iba talaga to? Yes, this is my secret house. Dito ko laging pupunta kapag nainis ako sa'yo noon. Napataas ang kilay ko. Ano naman pakialam ko? Wala, na-share ko lang. Ganon? Sabay subo ng hotdog. Kung dito ka na mamalagi pag naiinis ka sa akin, di alam ni Vivian ang place na to? No, hindi niya alam. This is a private place. Wala pa nakakaalam na may bahay ako dito. Tayong mga construction worker lang nakakaalam pero binayaran ko rin para manahimik. O tapos? Tapos you. Ikaw pang unang dinala ko dito. Dahil siguro sa inis ko sa'yo ng ilang araw, hindi ka umuwi ng bahay. Napagdesisyonan kong dalhin ka dito. Isang sulok na lugar, hindi ka makakalabas dito. Alam ko naman kung paanong palabas eh, sabi ko. Kahit ang totoo nakalimutan ko na dahil sa dilim ng paligid kagabi at galit ko sa kanya, hindi ko na pansin iyon. Talaga lang ha?
O, kumain ka pa. May pupuntahan tayo. This is adventure/hiking. Hiking? Ibig sabihin, yes, ipapasyal kita sa lugar na ito. Alam ko kung saan ang magagandang view at andito dahil ang lugar na ito ay pag-aari ko. Napairap pa ako sa kahambugan niya. Na matapos akong kumain, sinamahan niya ako lumabas ng bahay at nakita niya pati sa labas ang kulay itim na pader. Favorite mo talaga ang black no? Yeah. Di, natigilan ako na may makita ang isang puno. Hindi isang malit na bahay na nasa taas ng puno. Nakapalibot ang hagdan nito sa may sanga ng puno hanggang itaas nito'y nandoon ng bahay. Ang ganda! Pati ba rin yan pinagawa mo? Yes. Diyan ako nakaka-relax. Namamalagi ako dyan tuwing hapon, sabi niya. Dito rin ako laging pupunta. Kapag afternoon, gusto ko kasi manatili dito dahil na rin sa sikat ng araw. Turo niya sa isang maliit na kubo. Hindi glass, parang pyramid siya pero sa gitna isang malaking kama. Alika, ipapakita ko sa iyo ang harapan ng bahay. Sabi nito at natigilan nga ako. Harapan? Ibig sabihin yung pinuntahan natin likuran lamang ng bahay iyon? Mahina siyang tumango. Akala ko kasi harapan na yon. Sabi ko sabay kamat ng ulo. Natawa naman siya na makarating kami sa harapan ng bahay. Kaya imbes na mamanghay, napasimangot ako dahil itim na naman ang harapan ng bahay niya. Sobrang liit. Hindi ko aakalain mampunta mo ng likuran ng bahay. Mapapanga ka dahil sa laki at lawak. Marami pa makikita na napakagandang view. Madami ring bahay. Kubo na matitirahan pag nalak siguro ang bahay mo at naiwan sa loob ang susi. Pwede kang manatili sa labas dahil may kama rin sa kubo na pinatayo niya. Nakakamangha. Gusto ko na tuloy tumira dito. Let's go, wife. Sigaw niya. Inirapan ko lamang siya dahil sa kakasigaw niya. Kanina ka pa. Kita mong nahihirapan ako, oh. Ines kong sabi. Sino ba naman ang hindi mahihirapan? Halos malalaking bato itong nadaraanan namin. Tapos may dala pa nga akong bag. Pshh! Akin na nga yan. Sabi ko naman sa'yo, wag ka na magdala ng damit kasi may damit na ako dun. Napataas lamang kilay ko. Sa layo ng nilakaran namin, pati ba naman doon sa pupuntahan namin may bahay din siya? Na makuha niyang dala kong bag, kinuha naman niya ang kamay ko para alalayan ako. Nang mahawakan niya, sumunod lamang ako sa kanya. Ilang minuto din kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang, ang ganda naman! Usal ko. Hindi ko alam kung falls ba ang tawag dito pero ang ganda. Maliit lang siya pero ang ganda. Ops, wag kang aapak sa tubig. That is a hot spring. Napatingin ako sa kanya. Ibig sabihin mainit talaga? Okay. Talaga? Ang galing naman. Hindi pa tayo nakakarating. Napatango lamang ako na may nakita ako na may isa pang hagdan papunta sa taas. Doon na kami nagtungo. Hanggang sa makarating naman kami sa isang tulay. Kahoy lang nagsisilbing tulay papunta sa kabilang direksyon ng kakahoyan. Ang ganda pa dito tapos yung tubig, okay din. Sigurado ka bang safe tumawid dyan? Baka biglang... Hindi, ako na lang mauuna tapos ikaw na lang sumunod. Tumango na lamang ako sa kanya. Na makita ko siyang papatawid, ako naman ang hawakbang. Kinakabahan ako dahil na rin sa gumigiwang yung tulay. Nang makalampas ako ay masaya. Akong lumingon sa tinawiran ko. Nakita ko naman si Logan. Naghihintay na kaya agad akong lumapit sa kanya. Tara, malapit na tayo. Sabi niya at nagsimula na naman kami maglakad hanggang sa makarating kami sa maliit na falls na ito. May nagraragasa ang tubig sa taas ito. Malawak ang lugar at ang ganda ng view. Dito tayo. Napalingon ako kay Logan. May nakita ko isang maliit na naman na bahay. Sa'yo din to? Yes. Pinasadya akong gawin. Baka sakaling pag pumunta ako dito ay matitirahan at matutulugan ako. Sabi niya at nagpunta sa maliit na bahay. Ang ganda. Pati itong bahay black din ang kulay. Napakaganda talaga. Sabi ko. Napangiti naman siya at pumasok na kami sa bahay. Lumungin muna ako sa likuran ko kung nasaan ang maliit na falls. Sumunod ako kay Logan pagpasok ay nakita kong maliit na sala. May kusina din siya sa sala at di mo siya matatawag na sala dahil nandito naman ang kama niya. Malaki rin ang kama habang sa gilid nito ay isang mahabang sofa, kasuot ng maliit na table at malaking TV. May kuryente din dito? Hindi makapaniwalang sabi ko. Yeah, isa lang ang generator na gamit ko. Tumango na lang ako at sumampa ako sa kama niya at nahiga.
Nakakapagod talaga, sabi ko. Pwede na ba ako maligo? Mamaya na lang, kakain muna tayo. Sabi niya at tumango ako at naghintay na lamang. Alam kong egg at hotdog lang lulutuin niya dahil na lang naman marunong siya eh. Ako na kaya magluluto? Pagkasabi ko. Ako na lang, magpahinga ka na dyan. Mamayang gabi na tayo maliligo. Tumango na lamang ako. Pinikit ko nga ang mga mata ko para matulog. Kaso hindi talaga ako makatulog kaya kinuha kong remote ng TV at tunood na lamang ng movie. Action ang pinapanood ko. Yung may mga baril at saka pagsabog. Kakain na, usal ni Logan. Lumingon ako sa kanya. Nakapwesto na sa malit na lamesa ang pagkain niya kaya naglakad na ako papunta sa kanya. Nang makaupo ako ay agad akong kumain. Kailan tayo uuwi? Sambit ko. Kasi sa araw na sana ito pupunta kami sa lugar kung saan nakatayo ang White Pearl Subdivision. Kaso nandito ako ngayon kasama ni Logan at nagsasaya. Biglang sumama ang mukha niya. Hindi na muna tayo uuwi, dito muna tayo. Eh bakit? Bakit ba gusto mong umuwi? Bakit makikipag-date ka dun sa lalaking yun? May galit sa tono ng pananalita niya. Eh ano naman ngayon? Di ba gusto mo makipag-divorce? Ikaw lang ang may gusto nun. Ikaw ang nagsabi nun. Galit niyang sabi. Ano? Pati ba naman dito mag-aaway tayo? Naging mahinahon ang boses niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Tama nga naman siya. Kung nandito kami para mag-relax, relax na rin to. Dahil sa isang linggong akong walang tulog, kakahanap ng lupa. Okay. Mahina akong sabi at kumain na. Nakita kong tumango siya at ngumiti. Ilang minuto lang natapos din kaming kumain. Pumunta muna kami sa kama para manood ng movie hanggang sa nagdilim na ang labas ng bahay. Namangha ako dahil sa nakita. Mas maganda pala kung madilim dahil nagsisilbing ilaw ng paligid. Kahit ikitang fall sa labas ng bahay, dinig na dinig naman ang pagkaragasan ng tubig nito. Pwede na ba ako maligo? Tumango lamang siya kaya nasayahan naman akong tumakbo palabas ng bahay hanggang makarating ako sa falls. Agad kong hinubad ang suot kong damit ni Logan at syempre may suot akong bra at panty na umapak ako sa tubig sobrang lamig. Shit, ang lamig dito. Ang ganda pa. Mabilis akong lumangoy tungo sa gitna ng falls na makarating. Lumingon ako sa bahay at nakita kong hinubad na rin ni Logan ang damit niya at lumapit na sa akin. Ang lamig! Natatawa kong sabit, agad naman siyang lumapit. Niyakap ako sa likuran. Bigla ako napalingon sa kanya. Bago mo lang ba itong pinagawa? Sabi ko. Matagal na. Gaano katagal? Naging tayo na ba ng pinagawa mo to? Di naman naging tayo eh. Bigla tayo naging mag-asawa but no, hindi pa tayo nagpagawa. Kulang na to. 20 years old na ako na ipagawa ko to eh. Malaki rin ang gastos ko dito dahil sa lupa na rin napilit kong bilhin ng lupa. Bakit? Nung una ayaw nilang ibenta sa akin ng lupa dahil mahalaga daw to. Pero nung nagkasakit ang anak nila, napilitan silang ibenta. Pero sabi ko rin naman pwede silang bumisita rito eh. Kaya ngayon yung dating bahay nila dito nandoon pa rin sila. Sila na yung ginawa akong taga-manage ng lugar. Sila naglilinis ng lugar, binabayaran ko rin sila. Minsan pupunta ako sa kanila para dalhan sila ng mga grocery. Malayo kasi ang bilihan dito eh. Eh di ikaw na mabait? Natawa naman siya at pinisil ang pisngi ko. Ang cute mo talaga. Sabi niya at napanunok ako at nagkatinginan kaming dalawa. Daan-daan niyang nilapit ang mukha niya sa akin kaya nagsalita ako. Bakit bigla tayo? Hindi ko natapos ang sasabihin nang bigla niya akong halikan. Dampi lang yun nung una pero hanggang sa naging mapusok na rin ang halik niya. Pinaharap niya ako sa kanya at tinawakan ang hita ko. Binalot niya ang hita ko sa bewang niya. Hindi napansin na naglalakad na pala siya habang halik-halik pa rin ako sa labi. Napapikit na lang ako dahil sa ginawa niya hanggang sa maramdaman kong nasa loob na pala kami ng bahay. Nang maihiga niya ako sa kamay doon niya ako na malayang nahalikan. Malakas ko pang hinampas ang balikat niya. Gago ka talaga. Sigaw ko at natawa lang siya at dahan-dahang nilabas. At talagang sinagad sa kanya ng ito hanggang sa hindi ko na namalayan nakatulog na pala ako. Third person's POV. Kevin, I will ask you to do something. I promise I will pay you. Kevin looked behind him when someone said it was Oliver, his friend. What? He said. Gusto kong hanapin mong babaeng to, bro. Ginasgasan niya ang mamahaling kong sasakyan. Di man lang ako binayaran. Inis itong sabi sa kanya at napatawa naman si Kevin nang wala sa oras. Bakit ka tumatawa? Please bro, hanapin mo. Magbabayad siya sa ginawa niya. Inis na dagdag pa nito at ipinakita ang mukha ng babae na nasa cellphone niya. Kinoto ni Kevin at tiningnan.
Oh, maganda siya. Sabi nito na nakangiti pa. Yeah, maganda nga, ubod naman ng kasamaan. Sabi ng kaibigan niya. What's this woman's name? He said. What the... Bro, huwag mong sabing interesado ka sa babaeng yan. Malakas na dinura ng kaibigan niyang picture at natawa naman si Kevin. Okay, money down. Agad sumeryoso ang binata kaya't napabuntong hininga muna ang kaibigan bago binawi ang cellphone niya. I'll just send you your money and you should show me that woman. Call me, okay? Okay, copy that. Okay, bye. Napailing na lang ang binata, tinignan ang picture ng babae na ngayon nasa cellphone na niya. This woman is beautiful even though her eyebrows meet looking at the camera. Its eyes are brown and its lips are red with a straight nose and beautiful eyelashes. And I immediately turned to the computer to find the woman. Ilang minuto din na nakalipas na mahanap niyang babaeng nasa litrato. Napangiti siya na makitang nasa mall ito at di niya akalain na sarili niyang mall ito nakatambay. Sino bang di malalaman? Lahat na lang ata ng CCTV na hack niya na. Isa na rin to sa trabaho niya kapag wala siyang ginagawa. Nagkakapera din naman siya ng dahil lamang dito. Lahat ng mga kakilala niya at kaibigan sa kanya pumupunta. Kevin immediately stood up to go to the woman. Third person's POV. Inis na pumasok si Kat sa mall. Nasa parking lot pa lamang siya nang may marahas sa sasakyan na humarurot sa harapan niya kanina. Malapit siyang mabangga nito, kaya hindi niya napigilang batuhin ng malaking bato ang sasakyan na mukhang mamahalin. Galit na galit sa kanyang may-ari nito. Gwapo nga sana, kaso masama ang ugali, kaya hindi na namin nagpatalon dalaga sa ginawang pagsigaw ng lalaki sa kanya kanina. Sinigawan din niya ito kaya natahimik ito, kaso kinuhaan siya ng litrato at pinagbantaan siyang ipapapulis. Sino bang tinatakot niya? Ako? Sa lubong ang kilay niyang pumasok sa isang boutique at doon pumili ng mga damit matapos niyang kumuha na isang black dress. Sinukat muna niya ito. Bagay na bagay sa iyo, Iha. Napalingon siya sa likuran na may magsalita. Isang matandang babae na mukhang namimili din ng damit, ngunit ngumiti siya sa matanda. Salamat po. Bagay na bagay din po sa inyo ang red dress. Nagmumukha pa kayong bata ulit. Nakangiting sabi ni Kat sa matanda. Napangiti naman ang matanda. Talaga? Salamat naman at may bumagay din. Ang tagal ko na ditong pumipili ng damit Wala namang bumabagay sa akin. Mabuti na lang nakita ko ng red dress na ito. Salamat talaga. Sabi ng matanda sa kanya. Wala po yon. Sige po, bibiling ko na po ito. Nagugutom na rin po ako Paalam niya sa matanda at tumango lamang ito bilang tugon. 1,250 ma'am. Gano'n na ba kamahal ang isang dress? Natampal na lamang ni Kat sa noo at walang nagawa kundi ang bilhin dahil okay naman ang dress, maganda at bagay naman sa kanya. Thank you ma'am. Come again ma'am. Dagdag pa ng babae. Napairap na lamang siya. Buraot gago. Kunwari rito lamang ang kaibigan niya. Paniguradong marami siyang mabibili at mag-e-enjoy pa siyang gumala kasama ito. Kaso wala. Hindi niya alam kung nasan si Isabel. Ilang araw na itong hindi nagpakita, butit nagpatuloy pa rin yung subdivision. Pumasok ang dalaga sa isang pizza house at doon nag-order. Kumain na lamang siya ng pizza kahit malungkot, ay pilit nang umiti ang dalaga. Alone. Kat looked at the man who spoke. Napalingon mo ni si Kat at sigurado siyang kausap ng lalaki. Kaso mukhang siya nga dahil siya lang naman na nakaupo mag-isa sa malaki at mataas na sofa ng pizza house. Are you talking to me? Tanong niya sa lalaki. Bakit? May iba pa bang nakaupo dito? Pilosopong sabi ng lalaki. Doon naman kumunot ang noon niya. Wala akong balak makipag-usap sa hindi ko kilala, mister. Kaya umalis ka na. Pagtataray niya. Oh, yun ba? Sige. Pero may sasabihin lang sana ako sa'yo. Kailangan mong bayaran ng kotseng ginasgasan mo kanina sa parking lot. Doon siya pagak na natawa. Talaga lang ha? Sinabi ba sa'yo ng hambog na lalaking yon kung gaano kapangit ang sasakyan niya? What the? Ako pa talaga ang magbabayad? Siya nga yung bigla-bigla nilang dumaraan sa harapan ko Malapit na nga niya ako mabunggo Inis na sigaw niya sa lalaking kaharap niya. Binigyan lang siya nito ng malamig at walang emosyong tingin. Ano? Ipapakulong mo ko? Sige, ipakulong mo ko. Wala akong pake. Hamon pa niya rito. Kailangan mong sumama sa akin, miss. Napatawa ulit siya dahil sa sinabi ng lalaki. Sumama? Ako? Sa'yo? Bakit? Sino ka ba?
dapat yung may-ari ng sasakyan ang pinapunta mo dito para magtutuos kami. Naiinis na talaga siya sa lalaking ito. Sumama ka na lang, miss. Kung ayaw mo, tatawag ako ng pulis para sila mismong hihila sa'yo palabas ng mall na to. Seryoso nitong sabi. Di ikaw sumama sa pulis? Inis na lumabas si Kat sa pizza house. Kaso sinundan pa rin siya ng lalaki kaya't mabilis siyang tumakbo palayo. Hinahabol pa rin siya ng lalaki kaya't binilisan pa niyang lalo. Why is he running? What is he doing? Naiinis siya sa lalaking humahabol sa kanya. Di naman niya ito kilala na makalabas siya ng mall. Mabilis siyang pumara ng taxi. Mabuti na lang hindi siya naabutan ng lalaki. Bilib din siya sa sarili dahil sa mabilis siyang tumatakbo. Saktong alas 5 ng hapon dumating si Kat sa bahay niya. Di na siya umaasang may tao sa bahay nila dahil lagi namang madaling araw umuwi ang magulang niya at pagkatapos umuwi babalik na naman sa trabaho. Siya na ang naawa sa magulang niya dahil sa puweto lagi sa trabaho at di nakakatulog. Dahil sa busog naman ng dalaga, humiga na siya sa kama. Nakatingin sa kisame habang nag-iisip kung ano na naman ang gagawin niya bukas. Siguro dapat ko nang kausapin si Stanley. I'll tell him that I like him. Napapailing na lamang siya sa naisip. At dahil akin ka naman talaga at magkasama tayo sa isang linggong, napakarot ang noo ko sa sinabi niya. Baka ako ka sa akin. What? Inis kong sabi. Nangako ka sa akin, Isabel? Ano? Tuparin mo yung pangako ko, Isabel. Mahina niyang usal habang yaka pa rin ako. Nakahiga kami ngayon sa kama. Ano nga yun? Promise me that you won't let that man touch you in any part of your body, hands, etc. Napatas ang kilay ko. Because if I see him touching you, hindi ako magkakamaling kunin lahat ng mga armas na nakita mo sa underground ko. And Isabel, I will not hesitate to kill a shit businessman. Yeah, alam ko businessman din ang isang yon dahil minsan ko na rin siya naging partner, but I can easily send him to shit. O tapos, tinaasan ko lang siya ng kilay. Yun na yon, Isabel. You're mine. Mine and mine. Walang pwedeng umangkin sa'yo kundi ako lamang. Ako lang, Isabel. Ako lang. What? Taka kong sabi nang bigla siyang lumingon sa akin at sinaman ako ng tingin. Sa dami na nasabi ko, yan lang ang sasabihin mo? O tapos, what the? Ginaya po nitong boses ko dahilan para matawa ko. Ano nakakatawa? Inis niyang sabi. Wala, natatawa lang ako. Bakit ba? Inirapan ko siya at namupo sa kama. Tinignan ko siya habang siya na may nakahiga pa rin. Alam mo yung mga pinagsasabi mo, mawawala din yan. Di ba noon sobrang galit mo sa akin? Muntik mo na nga akong patayin eh. Tumawa ko. At pinakamalapag, gusto mong tumalon ako sa building para mamatay na talaga. Tapos kakalabas ko na ng ospital, pinasok mo ako sa kulungan ng aso para doon parusahan. Di ka man lang naawa sa akin ng umulan. Sabi ko, napatayo siya at napayo ko habang lalaro nito ang kamay ko. Ngayon, anong masasabi mo? Ipaparamdam ko sa'yo ang mga nagawa mo. Okay, I'm sorry about that. Nakakainis ka kasi. Baka sa tono nito ang inis pero nanginginig. Bakit tumataas ang boses mo? Inis kong sabi. Napalingon siya sa akin. No, mahinahon lang yun. Talaga? Oo, talaga lang ha? Oo nga. Sigaw niya dahilan para mataas na naman ang kilay ko. Agad niyang tinakpan ng bibig at mahina itong tinampal. Bakit ang cute niyang tingnan? Bakit mo ako sinisigawan? Sigaw ko sa kanya dahil baka matarantay ito't lumuhod sa kama. Nabigla lang ako. I'm sorry. Patawarin mo na ako. Sige. Ano naman gagawin mo para mapatawad kita? Taas kilay pang sabi ko. Kahit ano. Kung ano pa ipagawa mo sa akin, susundin ko. Basta patawarin mo na ako. Hindi na mauulit yon. Nakangusong sabi dahilan para mapatigil ako at napatingin siya sa akin. Ano bang nangyari sa lalaking to? Akala ko ba napaka-animal ng lalaking to? Walang sinasanto, napaka-demonyo eh. Bakit nandito ka sa harap ko at nagmamakaawang patawarin ako? Sige, gagawin mo talagang gusto ko? Yes, para lang mapatawad mo ko. I'm really sorry. Mahina niyang sabi. Talaga lang ha, gagawin mo. Pang-asar ko pa sa kanya. Yes, promise. Mahina akong sabi pero may inis sa boses niya. Parang ayaw mo naman ata. Nagagalit eh. Hindi. Agad nabawi pa niya. Hindi ako galit. Tingnan mo nga nakangiti ako, 'di ba? Ngumiti ito na napakalawak kaya't napatawa na lamang din ako.
Napatango ko at mahinang natawa sabay ngiti ng malawak. Ano kayong po pwedeng gawin dito sa isang to? Tumayo ako at umalis sa isang kama. Napalingon siya sa akin. Nagtataka akong tinignan. Saan ka pupunta? Aalis ako. Maliligo ako. Kaya ikaw bumangon ka na dyan at lutuan mo ako ng adobo. Sabi ko at napangangasiya. Hindi ako marunong. Di ba minsan mo na rin akong nakitang magluto ng adobo? Napatango siya. Ganoon lamang yun, sundin mo yung ginagawa ko noon. Nakangiting sabi ko. Pagkatapos kong maligo, dapat nakahain na yung adobo sa mesa, okay? Ngumiti siya at pilit na tumayo. Ako naman ay naglakad papunta sa maliit na banyo. Nandito pa rin kami sa forest at habang nandito kami, pinapahirapan ko siya hanggang sa makauwi na kami doon sa malaki niyang bahay. Gusto ko na naman makahawak ng baril. Third person's POV. Na makita ni Logan si Isabel na umalis. Agad siyang tumakbo sa maliit niyang kusina. Pilit niyang inaalala ang ginawang adobo ng kasintahan noon. Kaya nang maalala niya ang unang hakbang, kinuha agad niya ang putahe ng manok. Kumuha siya ng mga sangkap at kumuha ng materyales ng bagay tulad ng sandok at iba pang pangluto. Ano nga ulit yun? Inaalala naman niya ang unang sangkap ng unahin sa pagluluto. Nang maalala niya, agad niyang nilagay ang kawali sa apoy para initin ito. Na mag-init na ito, kinuha naman niya ang oil para ilagay. Kasunod, kinuha niyang katawan ng manok na malinis na at agad na inilagay. Shit! Mabilis siyang napalayo sa kawali ng bigla. Nagtalsikan ng oil dahil sa init ito at binigla niya ang paglalagay. Kumuha siya ng bagay na pantakip sa kamay niya para hindi siya masaktan at matalsikan at lumapit doon para haluin na nakalagay. Nang mahalo niya na ito ay parang wala na rin tumatalsik na mantika. Agad na niyang kinuha ang sangkap, nalagay ito sa kawali at hinalo-halo. Katulad ng ginawa ng kasintahan niya noon na makitang lutong-luto ng putahe. Kinuha naman niyang ng vinegar at paminta. Matapos sinintay niyang kumulo ang nilulutong adobo. Kinakabahan siya habang nakatingin sa niluluto para kasing mali ang adobo ang naluto niya. Dahil makita niyang adobong niluto ng kasintahan niya noon, parang masarap tingnan at kulay brown pa pero sa kanya, parang wala nagbago. Kulay brown nga ito pero walang sabaw na nakikita. Naparunok siya. Nagtungo siya sa kawali nang maramdamang luto na mga ito. Pinatay niyang apoy at tinignan ang niluluto niya. Gusto niyang tikman ito pero kinakabahan siya. Kaya ang nasa isip niya, si Isabel na lang ang titikim niya. Siya naman ang kakain. Naparunok siya. At nagtungo sa kama niya. Tinignan niya muna ang banyo, di pa rin nakakalabas ang kasintahan. Kaya malaya siyang humiga para matulog na lamang. Itutulog ko na lang ito para kapag natikman niya yon, hindi ako papagalitan kasi tulog na ako. Sa isip-isip niya. Matapos ako magligo, agad na akong lumabas ng banyo. Akba na sana ako maglalakad palabas sa makita ko si Logan. Nakahiga na nga ito sa kama. Tulog na bang isang to? Lumapit ako dito at tinignan. Mukhang tulog na nga. Humihilik na eh. Napapailing akong pumunta sa closet niya at kumuha ng damit doon. Matapos kong suotin ng sakit, naglakad na ako ng papunta sa kusina. Agad kong naamoy ang pagkain. Na makita ko nga ang kawali, ay agad kong binuksan ito. Napakunot ang noo ko dahil sa nakita. Ano pang lasing pagkain to? Nasabi ko sabay lingon kay Logan na bahagyang gumalaw. Agad kong kinuha ang ulam sa kawali at tikman ito. Ano? Inis akong lumingon kay Logan na sobrang pangit ng lasa ng luto niya. Ano bang tawag sa ulam na ito? Hindi ito adobo. Hindi. Hindi naman kasi siya mukhang adobo eh. Kasi yung itsura niya parang nilagyan lang ng suka. Agad ako naglakad patungo sa kama. Kung saan nandoon siya at nagtutulog-tulugan. Akala niya siguro hindi ko napansin. Mabilis kong kinuha ang unan at takma na ibabato sa kanya pero umilag siya. Aba! Gagong! Hoy! Sigaw ko at mabilis sinipang likuran niya para mahulog na ito sa kama. Ouch! Shit! Napaidaing siya sa sakit at mabilis na lumayo. What? Ang sakit nun ah! Inis niya pang sabi. Anong ikaw? Inis kong tinapon sa kanyang unan pero umilag ulit siya. Okay, I'm sorry. Hindi naman kasi ako marunong eh. Masarap ba? Takang sabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Tikman mo kung masarap.
Sinubo ko sa kanya agad at napanga naman siya nang matikman niyang luto niya. Mabilis siyang tamakbo sa lababo para sumuka. Ano ngayon? Masarap, di ba? Asar ko pang sabi. God, what's that food? Sabi nito sabay inom ng tubig. Ikaw naman na nagluto niyan. Kainin mo yan. Pag hindi mo yan naubos, hindi kita papatawarin. Inis kong sabi. Nagsasayang ka ng pagkain. Marami nagugutom na ibang tao, ikaw, nagsasayang ka lang. Akala mo mayaman. Sabi ko nga mayaman ka. Sabay labas ng bahay. Pumunta ako sa falls. Doon tumambay muna ng ilang minuto. Naramdaman ko rin sa likuran ko si Logan. Ano, naubos mo na ba? Hindi. Bakit? May ibang paraan pa naman, di ba? Ayokong tikman. Please, iba na lang ipagawa mo. Napataas ang kilay ko. Bakit ayaw mo? Ayaw mo bang patawarin kita? Agad siyang napalingon sa akin. Hindi naman sa ganon. Kasi, ubusin mo yun. Agad ko siyang inilat pumasok na kami sa loob ng bahay. Pag hindi mo naubos yan, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko at agad naman niyang tinignan na nakahain na ulam at napalunok pa siya bago to tinikman ulit. Nasiyahan naman ako na magana siyang kumain habang mukha nito'y pasama-sama. Kainin mo, ubusin mo yan. Napabuntuhan nga naman siya at patuloy na sa pagsubo. Natawa ako ng bahagya pero hindi ko yun pinakita sa kanya. Hanggang sa naubos niya ng ulam, agad siyang uminom ng tubig at hinihingal na tumingin sa akin. Good job, naubos mo, ang galing mo. Sabi ko sabay palakpak. Inirapan niya ako tagtungo sa kama. Napalingon ako sa kanya. Sinundan ko siya ng tingin. Tiningnan ko pa kung ano ba ang ginagawa niya. Kinuha niyang una na nasa sahig at tumingin sa akin. Ngumiti naman ako at napapailing siyang sumama sa kama at nakahiga. Hoy, wag kang humiga. Kakainin mo lang. Sita ko dito pero ayaw makinig. Bahala ka na nga dyan. Inis ko pang sabi sabay lakad papunta sa pintuan at lumabas. Orte naman nun. Pinapaubos ko na naman yung niluto niya. Kinuha ko ng cellphone ko at nagmuni-muni na lang sa labas. Hindi ko na lang iisipin yung isa dito. Ako magpa-focus sa view, ang ganda eh. Pumunta ako sa likuran ng bahay. May ilang bulaklak nandoon kaya tagtungo ako para kunan ng litrato. Nagtatampo siya, di bahala siya sa buhay niya. Napailing na lang akong nagtungo sa bulaklak at tinignan ito. Nag-enjoy naman ako kaya nung nabadrip ako, bumalik ako sa harapan ng bahay. Tumambay muna ako sa falls at nagpatugtog ng musika. Honey, why you're calling me so late? It's kinda hard to talk right now. Honey, why you're crying? Is everything okay? I gotta whisper cause I can't be too loud. Humiga ako sa buhangin, tumingin sa mga puno. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice saying my name. Pumikit ako, tiramdam ang agos ng tubig kasabay ng musika. It sounds so sweet. Coming from the lips of an angel, hearing those words, it makes me weak. And I never want to say goodbye. But girl, you make it hard to be faithful with the lips of an angel. Nagulat na lang ako na biglang pumasok sa isip ko ang mukha ng lalaking si Logan. Hindi naman related yung kanta sa mukha niya, pero bakit mukha niya nakikita ko? It's funny that you're calling me tonight. And yes, I've dreamt of you too. And does he know you're talking to me? Will it start a fight? No, I don't think she has a clue. Napabuntong hininga ako at dumilat kunot ang noo ko at napailing. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. And it sounds so sweet coming from the lips of an angel. It's really good to hear your voice saying my name. Hearing those words, it makes me weak, and I never want to say goodbye. But girl, you make it hard to be faithful with the lips of an angel. Napalingon ako sa bahay. Di pa rin nakakalabas ang isang yon. Siguro nagtampo nga talaga yon. Matapos nun, tumayo na ako at kinuha ang cellphone ko. Honey, why you're calling me so late? Napabuntong hininga ulit ako bago naglakad papasok ng bahay. Na makapasok na ako at tinignan ko si Logan nakahiga ito at tulog na tulog. Ano? Ano naman ang nangyari sa isang to? Taka kung usan lumapit ako sa kanya ay nakaramdam ako ng init. Anong ang init? May lagnat ba siya?